Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Thursday, June 13, 2024. Ayan, so kamusta po ang bakasyon natin at celebration para sa Independence Day? So first day of trading ulit natin after ng bakasyon at mukhang matamlay pa rin yung market natin. So hindi pa rin natin makita yung liwanag na direction ng market natin. Medyo pabagsak pa rin kasi yung closing natin kanina. So nag-close tayo ng negative 0.3%. And bumagsak pa tayo ng 6,400 level. So nag-close tayo ay 6,390.83 and then niresad pa rin yung market natin. Not so good pa rin siya kasi net foreign sell pa rin. So negative 245.48 million. Pero karamihan dito sa trending stocks natin is verde, yung mga nakita natin dito. Ayan, so hopefully meron kang out sa mga to, pero pag wala, malamang nandun ka sa mga big caps na stocks natin. Kaso bumagsak nga lang yung ating index ulit na galawan. So sa global market, ang pinaka good news natin sa US, kasi medyo bumaba yung inflation nila, naging 3.3 yata yung kanilang inflation. So most likely magkakaroon sila ng Fed, yung tinatawag natin na Fed interest rate cuts. So sa Pilipinas, parang minabasa din ako na post sa Twitter na susunod lang daw naman ang Pilipinas kapag nagkaroon ng interest rate cuts sa ibang bansa. Ayan. So hopefully matuloy 'yon kasi talagang walang momentum pa rin yung market natin. Ayan. So ito po yung ating mga trending stocks for today's trading. So nauna sa gainers pa rin natin si IDC. So nag-up siya ng 7.22%. So matibay si IDC. Ano kayong balita dito sa kanya? Meron siyang 66.83K na net foreign buy dito sa market. Tapos yung ibang winners. So si ATN, mukhang okay yung pwesto nito. Maganda yung trading direction niya. Kasi nagkakaroon siya ng volume tapos parang breakout pa yung closing natin kanina. So meron siyang 3.39% gain sa market. Wala siyang foreigners. RCI, ayan. So nag-pullback si RCI natin. Nagkatakatan yata dun sa ano ba yung lupa na kailangan nilang ibalik o parang may tax na sinasabi ni bilyonaryo natin. So abangan natin kasi nag-below 3 pesos na siya. So akala ko saluhan dito mga 3 pesos. Pero nag-drop pa siya and then nag-close siya is 2.8 yata yung pinaka-close niya. So loss siya ng negative 9.8% and meron siyang maliit lang na net foreign buy 93.29K. So yung previous na trending natin, si Converge, andito pa rin sa listahan natin. So nakikita pa rin natin siya. At ito, pangatlo siya sa listahan natin. 0% nga lang siya. So hindi ko alam bakit siya yung trending. Negative 686K yung net foreign sell. Tapos nilagay natin dito, wala sa trending si Web at saka si Mer. Kaya kasi itong si dito at saka si SPNEC, wala namang price action. So hindi rin natin madidiscuss. So naglagay na lang tayo ng mga winners for today. Itong si Web nga natin, nag-up siya ng 6.32%. So hindi natin napapansin pero nag-breakout na siya. And meron siyang 185K na net foreign sell. Tapos si Meralco, ang ang huli ko nababasa sa kanya yung mga bidding sa nuclear power niya, di ba? Tapos meron din siya sa Twitter last time nagkaroon siya ng yung cost ng power generation is medyo mataas daw sa June. Ayan, so baka marami nag-speculate gagano yung kita nitong si Meralco natin. So nag-up siya ng 3.1%. And then malakas siya. Meron siya 108.9 million na net foreign buy. Okay, so marami pa rin naman winners sa market pero mas marami yung losers kasi nga wala yung foreigners dito sa market natin. Ayan. So disclaimer pa rin guys, as usual yung mga viewers natin, yung ating review is for education purposes lang po yan. So huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then as usual guys, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel para updated ka sa mga posts natin. So nasa bad side nga ulit tayo ng market or kung gusto mo is join ka lang dito sa training group para meron kang idea kung ano yung mga ginagawa naman natin dito. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. At usual viewers natin is medyo mahina na talaga yung mga views natin kasi pangit nga yung galaw ng market natin. Check mo na lang po yung mga trending stocks, company reviews, yung mga sample trades natin, basic indicators. Ayan, nag-aral ka ba nung isang araw, noong June 12? Ayan,
building your fundamentals, yung mga risk management natin. Tapos yung ating PSE stock market study. So usual na pinapanood ko ngayon kasi medyo pangit nga dito sa Philippine market si Nvidia pa rin sa US market kasi nag-split na siya, di ba? 10:1 yung split. Tapos ngayon, after ng split niya, tumataas pa rin yung price action niya. Ewan ko lang mamaya. Pero parang okay, mamaya pag-usapan natin yung yung galawan ng US market. And then follow mo din po ako dito sa ating Palabay Trader Crypto to. Subscribe ka lang para updated ka sa mga posts natin. And dito sa social media, Facebook account na Palabay Trader, check na lang po para updated ka sa post. Or dito sa Facebook page, pili ka na lang po. Bodega Peak yung articles natin dito sa local market, dito sa Asia, rather US, at saka dito sa cryptos. And tignan natin yung pinakasama rin ng market na wala pa rin yung Philippine Stock Exchange natin. So kanina naging naging trending si COL Financial natin kung napansin mo kasi nga wala pa rin yung summary ng Philippine markets natin. So anyway, nag-trending si CL Financial kasi hindi siya mabuksan. So nagbakasyon din yata yung nagbi-maintain ng website natin. So alam ko si 2-3 days siya, medyo mahirap din siya buksan no umaga. Pero pinakamatagal yata si COL kaya hindi yata masyado nakapag-trade yung ating mga call boys naman. Ayan, so ito yung inflation report sa US market. Hopefully ganun din yung gawin ng Philippine markets natin. Halimbawa, magbawas tama, magbawas ng interest rates dito sa US markets, yung Fed hikes natin, mabawasan na siya. So hopefully ganun din yung gagawin sa Philippine market. So ito yung nila, uh, CPI inflation. So ano ba nangyari? Tumaas ba o bumaba? So based dito sa results nila by wala siyang year, no? So, kasi May itong pinakauna niya, 4%, pero may June, July siya. So, mukhang hindi ito yung pinakasama rin niya, saglit. May, ayan, so ito, 3.3%. 2023 pala itong May na to. So, nung March, 3.5, April, 3.4, and then May is 3.3. So, siguro nga, matutuloy yung Fed rate cuts. So, makakatulong yon sa mga markets natin. Ayan. So ito naman yung foreign funds sold. Ito yung mga binenta for today. BPI, Security Bank, AP, BSCF, GEN. Ang dami pa rin, no? Manila Water, SCC, CNTF, DNL, AC, Aboitiz, DMC, JTCAP, GGS, Ali, CREET, MEG, Emirates, SMPH, Converge, Cebu, CEU. And then ito yung mga binili. Konting-konti lang siya. BDO, Metrobank, ASN, CREC, MER, Pizza, STN. Umaganda rin si STN ulit, no? Costco, A-Reach, RCR, Robinson, Globetel, at saka si ICT. So, mas marami pa rin yung binibenta. So, BSP says Philippine GDP growth projected to decelerate in second half. Ayan, so may bad news pala tayo. So, Philippine GDP posted a year-on-year growth of 5.7% in the first quarter of 2024. Tapos, ano ba to? 2:39 a.m. Baka na isang araw pa to na tanggalin natin to. Baka yung previous na pa yan, summary ng market natin. Okay, Meralco. So baka ito yung pinaka-news natin. The Philippines' biggest private electric distribution is looking at, yan, yung sabi natin, nuclear power and option to replace LNG in the long term as a source of carbon-free energy. So ang tanong lang sa atin, ready ba tayo para sa nuclear power? Kasi last time, di ba, ang panahon ni Marcos, nagkaroon siya pero hindi naman natuloy. So ngayon kaya nila yan. So ewan ko lang, hopefully para makatulong. Bababa yung kuryente pag may nuclear power po sila. Pero dito sa Malaysia mababa ang kuryente pero wala namang nuclear power. So meron lang silang source ng oil. So pwede rin 'yon, di ba? So mas feasible 'yon. Ewan ko lang sa nuclear power kasi maraming kontra. Alternergy Holdings Corporation led by former Energy Secretary Vince Perez has secured 5.3 billion funding facility. Ayan, so ayan, arangkada din kaya itong si Alter natin. Nakapwesto lang siya. Philippine rate cuts, ito yung sabi din natin kanina, likely to come after Fed. Finance Secretary Ralph Recto says. So, taas kasi ng interest rates natin, ba? Ilan ba? 6.4? 6.3%. Simula nung kailan ba nagkaroon tayo ng malakas na inflation? January, no? Mataas na rin pala siya, 22, after ng pandemic natin. So Ali, nag-bounce to kanina. Expansion sustains Ayala Land
profits. Tapos yung galawang kanina umaga. Berde naman tayo ng umaga, no? Pagdating ng closing is nagbawian yung mga stocks natin. Meralco comments competitive bidding for a 600 megawatts base load power supply requirements. SGP, NGCP has announced completion of Mindanao Visayas interconnection project. Cebu, nagpiso Ferto nakaraan will be operating the largest turboprop fleet in the country. Stock market rallies as US inflation falls to 3.3%. No, umaga to. Pero pagdating ng hapon, hindi na nga siya maganda. Tapos investing is galing kay Ma'am April Tan, isn't just about stock picking, it's all about risk management. So only invest money you can keep, minimize the use of margin, and have a plan to follow it to limit yung losses. Ayan, tama naman. FGen, ito yung mga ex-link natin. No? ACR, so mga July. PLDT sold 49% of its data center business to a foreign company for more than 1 billion US dollar. Sino kaya bubili sa kanya? Hindi pa napansin to. O baka ito yung pinaka-reason bakit nag-uptrend si PLDT. Gold prices jump over 1% as Fed rate cuts best surge after cool CPI print. Altern G gets 5.3 billion yung loan nga niya. So, puro alter yung nakita natin. May konting share buyback si Robinsons, AGI, Aboites, at saka si Ali. Okay, so sumipa daw yung gold kanina. So, Bitcoin gains. Okay, parang pabagsak kanina yung huli kong tingin. Tapos yung US market, maganda sa kanya, nagbagsakan nung futures nung isa tapon, di ba? Meron naman sila. Tayo lang naman sa Philippines wala. Pero pagdating ng closing, okay siya. So mamaya silipin ulit natin kung ano yung pinaka-final dito. Tapos may isang good news pala dito. Maliban kay Pag-ibig na namimigay ng 7% na dividend yields, ito din si SSS. So magpo-project siya ng 7.2% returns. Ayan. So maganda to. 'Di ba? Kung nagbabayad ka ng SSS, kaya yung mga OFW, 'di ba? Ma-encourage tayo niyan kasi mayroong malaking percentage din pala yung contribution natin dito sa SSS naman. Okay? So ito yung closing nila kapon. No? So maganda sa US. Actually maganda sa US market. Pero nung opening nila, hindi siya maganda. Pero ang pinaka-close, medyo bumawi naman siya. Okay? So patalastas ulit. As usual guys, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets po, sali ka lang po dito sa Patreon channel naman natin. So check mo na lang po kung ano yung mga nakalagay naman dyan. Ayan. So konting review ulit tayo dito sa trend ng market. So very bad siya kasi nag-break. So yung gusto-gusto natin na 6,400 na support, wala. Nag-break siya ulit and then parang nag-attempt siya ulit na bumagsak below nag-below na nga siya, no? 6,390. Below pa ng 6,378. So parang meron pang shakeout na ibibigay si PSEA. So based lang dito sa mga nakikita ko, siyempre magbabago yan kung bumalik yung foreigners natin. Pero sa ngayon, ayaw tumigil kasi yung buhos ng foreigners, 245.48 million. So kung wala pa rin balita kung kailan magkakaroon ng Fed rate cuts, so malaki yung chance na mag-breakdown tayo dito sa 6,350 na pinaka-main na support naman natin, which is very, very bad kasi magsisignal ng downtrend dito sa market natin. So yun na nga lang yung nagiging support natin itong bandang baba dito. Kailang dapat ang pinakamaganda na support is 6,400. So makita din natin dito may trend parehas yung MACD at saka RSI formation natin is pabagsak talaga siya. Ayan, so na lang tayo, be ready na lang kung may bagsak si market maski si Ma'am April Tan is bearish yata dito sa sentiment sa markets natin. Okay, so ito yung mga losers natin sa big caps. BPI minus 1.69. Ayun, nag-breakdown si BPI. AC minus 1.29, another low para kay AC natin. Si SM, negative 1.42, nag-breakdown din siya. Talagang malakas yung yung MA20 na resistance sa mga big caps. GGS, so another low ulit. Tapos si Jollibee, nag-drop din siya, 3%. Dahil bumagsak dito. Wilcon, 4%. Ayan, pabalik ulit si Wilcon. And then si Mondi natin is negative 2.07%. May mga winners naman kahit paano si Ayala, Ali. So nag-up siya ng 2%. Tapos si SMPH, mga properties, 0.75, Metrobank,
O ito si Metrobank Buhay, 1.92%. Meralco, so ito nga yung isa sa mga trending stocks natin. At saka si PLDT natin is 2.13. GTCAP, pabagsak pa rin siya, no? Pero nag-up naman siya ng 1.03%. Okay, so yun po yung mga galawan. So dito sa mga winners, syempre nauna pa rin si IDC. Nakatusok na naman tayong galawan nitong si IDC natin. Nasabayan mo ba yan? Tapos si ATNA at saka si B. So ito si B natin, no? Nag-breakout siya. Pero si ano may volume si A. So si Web umakyat din 6%, si Ellie 3.5, LC 2.6%, sino pa si Ali 2%, IMI 1.95, Tech is 1.82. Ayan. Konti lang yata yung ano, medyo maganda yung galawan. So dito naman sa sellers, ano tayo? Ito medyo malaki yung volume ni ano RCI. So negative 9.68. Sino pa? FEU, 5 million din yung volume niya. Pero parang konti lang yung nag-trade sa kanya. MRC minus 5.75. Lower low na rin to. FNI minus 4.81. STN, nag-drop pala si STN. Minus 4.28. Tapos si Jollibee 3%. Ionix, pados-dos si Ionix. Oh. May shakeout pa siya kanina na malakas, negative 3.45%. Ayan. So, mas marami yung ano, mas marami nakita natin na mapula for today's trading natin. Ako, may bad sign pa na yung market natin. So, hopefully, dumating na yung good news natin dun sa, dito sa bandang US market naman. Okay, so tingin tayo dito sa galawan nila. Sabi ko nga sa inyo, nung June 12, kahapon, kagabi, nung opening niya is mapula naman siya pero nag-close naman siya is verde. So ngayon, para malakas pa rin sa Nasdaq Futures, in preparation to sa Fed rate cut siguro, nag-up siya ng 0.62%, S&P 0.12, and the futures negative 0.29 naman. So parang okay yung closing dito mamaya sa US market. Pagdating dito sa European markets, laglag. Ayan, laglagan din. Ewan ko. Nag-cut na rito ng interest rates pero pabagsak pa rin sila. Tapos dito sa bandang Asia is majority actually is okay naman siya. So makita mo dito majority is verde yung galawan niya. So tayo lang hindi nakasabay. Okay, so tingin naman tayo dito sa crypto pullback. So pullback pa rin, no? Tingnan natin yung chart dito sa bandang kanan. So parang pullback pa rin siya. So Bitcoin 67.8K, Ethereum 3.5, balik na sa 600 si BNB. Sino pa? Si Dodge, medyo umakyat okay, so the rest, pababa yung trend niya. Yan, medyo pababa. So parang may pullback dito sa bandang cryptos natin. Okay, so balik tayo dito sa trending stocks. Unahin natin si ATN. So maganda kasi yung chart niya. Meron siyang breakout dito, di ba? So palitan natin yung guhit natin. Ito pala. So nagkaroon siya ng breakout and then meron siyang volume. Ayan. So nandito sa mga pena stocks pa rin siguro yung mga majority ng traders kasi nga hindi maganda yung mga big caps na stock natin. So si A is nag-up siya ng 3.39%. Wala tong foreigners, so may mga locals to. And then mukhang pabalik siya dito sa trend natin. So kung medyo mag-spike siya, ito yung pinakamalapit. 0.66. Tapos, after niyan, pag medyo nakalampas na, balik tayo dito sa 0.71. So, base lang base lang dito sa nakita natin. Wala naman tayong catalyst kay ATN na nakikita. Pero maganda kasi yung trend niya. Ayan. So, meron siyang breakout ng konti dito. Tingnan natin kung meron siyang follow-up. Kasi may mga volume siya, oh. So, parang ganyan-ganyan din si RCI nung gumalaw siya last time. Ayan. So, kaya siguro nag-trending itong si ATN natin. Pero ano to? Traders move. Tingin natin Pero malakas siya, 12 million So, bihirang mangyari sa kanya to na merong nagtitrade sa kanya na malaki yung volume. So, hopefully mag-breakout siya and then umabot dito sa 0.66. Maganda lahat ng ano niya pinaka-indicator. Next, RCI. So, tapos na yata yung rally natin kay RCI. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ko pa rin nakita kung nag-top up na dito si Mr. Leandro Libiste. So, yung muli, si ABS-CBN yung nakita natin nag-top up siya, pero bumagsak na rin siya. Ayan, so pahula na yung gains natin dyan. So, ewan natin kung hanggang saan yung support niya kasi yung pinag-uusapan natin na psychological 3 pesos is
nag-gap down pa nga. May gap down pa nga siya ng konti. So yan sana yung maganda sa launch sa kanya pero mukhang ayaw niya. Tapos makita mo naman dito, so marami na siguro shake out. Malakas yung volume niya 11.4 pero pa-drop kasi siya negative 9.68%. And maliit lang yung foreigners 93.29K. So may bad sign si RCI kasi nag-break sa support tapos below RSI 50 and then MACD natin is talagang pabagsak yung pinakita na direction. So naging trap itong bounce sa support. Kasi last time, kada bounce niya dito sa MA20 na support natin, nagbabounce talaga siya ng malakas. Pero ngayon, di ba, nag-breakdown siya dito. Ito sana yung pinakamaganda sa trend niya last time, pero wala. Nag-breakdown siya. So, ang magagawa natin dito, lagyan natin siya ng Fibonacci para makita natin yung 0.5. So, ang 0.5 niya is dito sa 2.65. So, dito ko na lang ilalagay yung support ha. So, kasi based sa Fibonacci yung usapan. Tapos, immediate na resistance. Ito yun oh. So, 0.382 Fibonacci level natin is nasa 3.1. So, tanggalin natin yan. And then, yan yung babantay natin bukas, hopefully mag-bounce dito sa 2.6 o sabihin mo na 2.5. Kasi medyo malalim na yung next na support natin is dito na mga 2 pesos, no? Slightly below 2 pesos. So, laki na yung drop nitong CRCI natin. So, kailan kaya 35% na? Kailan kaya lalabas yung balita na bumili na o baka meron na, hindi ko lang alam. So, comment nyo na lang po diyan sa comment section naman natin. So, kailangan mag-hold niya 2.6. Medyo malalim-lalim tayo pag ano. Saan ba yung ulit? Yung ating 0.5, 0.6 is 2.17. Ayan. So, tingnan natin. Mali mo, mag-bounce na bukas itong si RCI naman natin. Okay? So, yan lang muna. Be careful na lang. Next, Converge. So siguro pinag-usapan pa rin si Converge kasi nga bumabalik siya ulit dito sa bandang baba. So lumalaban naman yung support niya. Actually 0% nga lang siya ngayon. Kaya hindi ko alam bakit siya nag-trending. Meron siyang 686K na net foreign sale dito sa market. So malit lang naman kumpara doon sa mga bumili last time sa kanya. So hopefully mag-bounce na rin siya kasi malapit na siyang mag-breakdown dito sa RSI 50. Tapos makita mo may bearishness na yung direction ng MACD formation naman natin sa kanya. So nasa support pa rin naman si Converge natin at maganda makita mag-bounce siya dito para medyo obvious na meron siya retest dito at hindi siya babalik dito sa bandang ilalim naman natin. Okay, so babantayin natin yung support na yan. And then next si Web. So kung hindi nyo napansin, kung nakatingin kayo sa ibang stock, so nag-breakout na si Web ulit. So makita mo dito, lumabas siya dito sa previous na downtrend channel natin. Kahit ito yung pag-uusapan natin itong downtrend na to na channel niya. So nag-bounce na siya and then maganda yung galaw niya kasi nag-breakout pa siya. Wala yata mapunta kasi yung mga traders natin. So 3.72 million. So merong pumitik dito kay Web. Next na resistance is dito mga 1.9 o tama-tama siguro bago magkaroon na 2 pesos. Ayan, so biglang arangkada. And napansin natin siya kasi ilang araw na siya na medyo malalakas yung volume naman niya. So tinuloy niya medyo nahirapan siya nung nung Monday trading natin. So medyo nahirapan siya or Tuesday. Pero ngayon may follow-up siya. So 6.32%. Konti lang yung nag-trade sa kanya, 76, pero significant din kasi yung mga movements na ginawa naman niya. Ayan. So ano bang catalyst nito? Wala. So nakikita ko na dinidikit sa kanya yung balita ni Lotto yung i-Lotto natin Pero si Lotto medyo pa-drop din yung galawan niya. Okay? So at least nabuhay si Web. Next, Meralco. So yun nga matunog siya dito sa mga pinag-usapan siya dito sa mga nuclear. Tignan natin kasi parang nagsa-sideways naman yung channel niya o hindi siya mauntog dito malapit sa 390. Kasi may channel siya dito na binuo. So meron siya dito up, move, down. So abot siya dito kung medyo maganda pa rin yung sentiment natin for the coming few days. So medyo maganda din, malakas din yung foreign buy nitong si Meralco. Umabot siya na 108.9
million tapos may up move siya na 3.01%. So yun na lang muna. 391 yung pinaka next na resistance. So okay, nabuhay yung RSI and then mag-start na mag-move yung MACD formation natin. Okay, so nakasurvive ito isang big gaps natin. And then lastly, si IDC. So nakakatusok na ng mata yung galaw niya. So nag-breakout pa nga siya kanina pero bumalik siya ng konti. So meron siya malakas na resistance dito sa 1. Palagay na natin 1.1 o dito 1.06 kasi hindi natuloy yung breakout niya. Pero parang gusto niya mag-breakout and then kapansin-pansin na siya kasi overbought na masyado. Then yung RSI natin is more than 80 na siya. Pero laki ng volume niya, 27.02 million yung volume niya. So talagang sinagad siya, 7.22%. Akyat pa kaya si IBC? Malamang kung meron pa rin tayong volume na ganito kalakas. Lakas ang volume niya eh. Ngayon ko lang nakita na merong ganito na pumasok na volume para dito kay IDC. Kasi kung titingnan mo, yung 27 million na yan, ito yung kalaki na yan. So, binomba siya dito 2 araw ng pasikreto tapos ngayon tinulak na yung price action. Yun nga lang, overbought na masyado si IDC. Tignan natin kung meron pang isa bago siya magkaroon naman ng pullback. So kung naghahanap ka ng support, kung sumusulo dito kay IDC, ang pinaka-next, medyo malayo yung support natin. Nandito sa 0.93. Okay po. So yun lang muna. Wala ding catalyst yan, si IBC. Yun lang muna yung ating review. So medyo matamlay pa rin yung review natin. Kasi nga, majority ng stocks is pababa. Sabi ni Ma'am April, limit yung losses. So mukhang may siya nakikita na hindi maganda dito sa market. So ako naman, nakikita ko lang sa kanya yung net foreign sale lagi. So hindi pa rin bumabalik. Yung 300 million, 200 million na pumasok last time nung nag-bounce, wala na, lumabas na rin po siya. Okay, so tingnan lang natin bukas, may isang araw pa naman. And as usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating YouTube channel. Join ka lang sa group. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading market. Sali lang po kayo dito ha. So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.